yung makikita ng tao sa work ko, hindi lang siya maganda. Parang may story talaga siya to tell. And yun yung pinaka-importante sa akin. Especially ngayon. Alam niyo ngayon, puro na lang content, puro na lang trends. And pag tinatawag yung work ko na content, parang nami-minimize yung value ng work ko. Kasi hindi lang naman siya content. It's something that comes from a life that I've lived. Okay. Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 74. And today, sorry nakita nyo na yung guest natin na mali ako ng hotkey. Pero sobrang exciting yung magiging guest natin kasi continuation to nung last episode na ito yung mga featured artist sa Noves. Yung exhibit nila entitled Spotlight. So, ginanap na to last week. So kung lalabas tong episode, siguro ganun yung malalaman yung release ng episode. So ongoing na siya, August 2 till September. So ang mangyayari is yung guest natin for today is featured artist ulit dun sa Spotlight the exhibit na ginanap sa Cafe mismo. And ito ang maganda dito is nagkaroon na tayo ng guest ng mga collage artists like Sheila Ledesma. So, ito naman, new breed of artist. So, medyo kaedad ko lahat din. Joke lang. Medyo kaedad din. Pero, sobrang distinct yung styles nila when it comes to collages. So, yun yung i-deep dive natin no, sa this episode. Sa kung paano ba nila binuo yung style nila or kung paano ba nila finifigure out yung navigation. Ito na naman tayo sa navigation on being an artist in this digital age. And when it comes to AI, magandang pag-usapan yun kasi ang daming emerging new technologies na minsan di na tayo makasabay di ba? So without further ado, please all welcome our guest from Noves, Spotlight the exhibit, Kada, Arden, and Joshua. So, hi guys! Kamusta? Hello. Kamusta? Okay naman po. Wala bang ulan dyan ngayon? Wala namang ulan. Hindi naman inuulan. Wala po. Parang bumuhos lang saglit. Oo, kanina, no? Bumuhos ng saglit. So, bago tayo mag-start, no? Pakilala naman kayo sa ating mga 100,000 of listeners dito sa podcast. Kasi dati, 10,000 lang Ngayon, 100,000 followers sa ating viewers dito sa podcast. So, simulan natin kay Arden. Hi, I'm Arden Ortiz. I'm a graphic designer and collage artist based in Makati City. Ano pa, tawag dito, siguro, ano yung hobbies mo na ginagawa? Sa ngayon, right now yung focus ko talaga is gumagawa talaga ako ng art. Pero other than the outside of that, related pa rin siya sa art. Kasi usually I just read or like nagsasource ako ng mga materials for collage. Pero yun, on most days then, siguro mahanap niya ako sa mga surplus or mga okay, naghahanap ng mga pwedeng, mga antiques. Yun yung ginagawa ko minsan. Masali yung ceramics. Kaya nagko-collect ako ng ceramics. Especially yung smaller ceramics. Nice. Tatanong ko yan off the record yung mga hidden spot. Joke na. Para hindi natin joke lang. So, sunod naman is si Kada. Good evening. I'm Kada Liz. I'm doing collage since pandemic. I think doon nag-start lahat ng mga artist. Totoo. Kasama na ako doon. Pandemic. Parang na-burnout ako sa... Hindi naman siya burnout.
parang napastop ako sa photography and then nag-branch out ako sa college. Then, na-in-love ako. And then, ayun. Ngayon naman, kakapasok ko lang rin sa work. Then, hindi naman ako totally nag-stop rin sa college. Parang pero matagal na rin yung last na gawa ko ng college, parang last year pa. Pero for now, mas nag-focus ako sa mga zines, ganun. Though yung zines may halo rin siyang collage rin kasi parang dun mo i-place yung parang laman sa loob ng zine. Kumbaga dun, wala lang, nagko-college lang ako sa zine, gano'n. Ayun lang. Ayun. So, ang next natin naman is si Joshua. Hello po, good evening. I'm Josh, based in Antipolo, pero originally taga Tagaytay. Uy. Then, yes po. Then, right now, nag-work ako sa isang jewelry brand. I'm their branding designer. So, medyo may pagka multi-designer na ako doon. Then, I think in terms of like hobbies, recently or this year, yun, mahilig po ako sa jiu-jitsu, MMA. Ay, wow. Then, nag-hiking din po ako. Then, this next few months, balak sana namin bumalik sa diving. It's been like 2 years since na tumigil ka. So, yun po yung mga outside, like my art and work. Free diving to? Free diving nice. po. Grabe, sobrang active din. So, yun pala, bigyan ko lang kayo ng background dun sa Spotlight the exhibit. Magkakaroon to ng mga pop-up events, and kung titignan niyo yung page ng Novice, nandun lahat ng events. And yung upcoming pop-up events is gaganapin this August 16. Ito yung Collage Day. So, ipopost ko dito yan. Gaganon ko ng effects yan dito sa podcast. So, Collage Day na gaganapin. Dito yung, meron na rin dito yung portfolio review. And dun yung mamimit yung mga collage artists, yung mga upcoming collage artists, or yung mga gustong matuto mag-collage. So, punta kayo dito sa August 16. Alam ko merong registration to para magkaroon kayo ng slot. Kasi, syempre, yung sa cafe, hindi lahat kayang i-accommodate yung ganong karaming tao. So, habang may slot pa, so, ewan ko kung lalabas ba to ng sige, try natin i-release to ng mas maaga para if ever mas maraming makaregister bago pa yung ma-full yung slot. So, moving on. So, doon na tayo sa ating question of the day. So, lahat naman tayo, di ba? Yung napag-usapan kasi namin last episode is sobrang parte na ng buhay natin ng internet, ang social media. So, lahat naman tayo, di ba? Merong social media. Tapos, Finsta. Meron ba kayo Finsta? Kasi, hindi ako makarelate dun eh. puro Gen Z usually ang may Finsta eh. So, in this digital age, how do you stand out in a sea of content na ang daming nagpo-post, ang daming nagko-content, and all throughout talagang may doom scrolling, lahat talaga short attention yung span na talaga, na paano tayo mapapansin in this day and age. So, kahit sino pwede magsalita. Tawag ba ako? Or nag-iisip pa? Kamusta mga drawing? Andito na ang limited edition merch ng Dinato Drawing. Meron tayong navy blue at maroon, kaya wag magpahuli kasi once it's gone, wala nang balikan. Perfect para sa mga drawing na tao, artistically and figuratively. Kaya alam nyo na, add to cart na. Siguro pwede ako mauna. Oh, sige. Skada. Ano ba? Well, hindi ko naman ini-aim na mag-stand out. Parang ganun. Kasi normally, hindi naman pala normally. Ang initial plan ko sa art is i-post lang, ganun. Parang gusto ko lang i-post.
Parang gusto ko lang ipakita na, ay, I'm making something ganito, ganyan, but not in a content way, ganun. Mm. Na parang, I'm doing art for the content, parang ganun. Kasi if gumagawa ng art for the content, pwede kong gawin yung parang, alam mo yun, araw-araw, ito, ganyan. Isip ko na parang, uy, ano kaya yung papatok sa audience, ganito, ganyan, parang ganun. Pero ayun, parang pinupush ko yung kung anong gusto kong gawin and kung ano yung parang passionate ako na gawin. Or pag may nahanap akong reference na gusto kong ibigay, parang ganun. Yun, ibibigay ko. I think, not doing it for the content, parang I'm doing it to connect with people, parang ganun. Ayun. Totoo naman kasi no, 'di ba parang napag-usapan din last episode is we're doing this to share and to network, to connect with people na hindi naman tayo pilit na gumagawa ng content no. Pero yung iba ba, paano ba? Ano bang strategy nyo on making content or on posting on social media? Paano ba kayo strategize dyan? Yung sa akin naman po, same din po kay Liz. Actually, parang dati po kasi ginigit-keep ko po kasi yung art ko. Which is talagang hindi ko siya like wala. Hindi ko chine-chase yung following, yung ano. Tapos nag-encourage lang po talaga sa akin yung mga friends ko na wag ko po habulin yung in terms of following, pero try ko po sumali sa mga art community, ganon. So, medyo matagal po yung process bago ako. Yeah. It's been college pa lang po ako nag-start na talaga ako talagang gumagawa lang po ako as in ever since hindi na po ako tumigil. So, parang ngayon nung sumali ako sa art community, medyo na di-discover na po ako. Hindi pa rin po nawala yung mindset ko na gawa pa rin ako ng gawa. As in, kung ano po yung perspective nila sa gawa ko or sa output ko is hindi ko po siya masyadong iniisip na in a way. Para lang po, hindi ko po siya or kumbaga yung value po ng art ko is nasa akin pa. Yeah. Yun po yung pinaka like kadalasan po talaga nagpo-post lang ako kasi may gusto lang akong i-explore or kaya kasi more on experimental na po kasi siya. Outside, kasi sa work, medyo like, nasa box na po kasi ako. So, kapag nakapag-art ako or nakapag-gawa ako ngayon, at least, kumbaga, nandun pa po yung ngiti ko, in a way. Ayun po yung, hindi po mawawala. As in, like, post ako ng post, kahit mukha na siyang spam, in a way, pero ganun po talaga yung, as in, pero ngayon, parang, as long as po na may nakaka-relate or kasi more on storytelling po kasi yung latag ko eh. Parang talagang gusto ko po if ever na may magbasa nun, nakaka-relate sila in a way. So, yun po yung sa tingin ko ginagawa ko mostly nun po. Gusto ko yung line na hindi mawawala yung ngiti ko sa Ang ganda nun eh. Parang pwedeng shirt kasi kadalasan po pag as in yung nakatitig na lang po kasi ako kadalasan pag nag-design ako. Tapos alam ko na alam ko na pag nakuha ko na pag gumingiti na ako. Medyo baliw siya tignan. Pero pag dahan-dahan, ang ganda pala nito. Yun, ganun na realization mid layout or mid ginagawa. Ayun. Ang gandang ang gandang process nun sa paggagawa ka ng art, parang kikiligin ka sa ganda nung gawa mo. Habang ginagawa mo in the process, no? Ganda nun, Si Art. Ako naman, personally, like, lately, hindi ako nakapag-post masyado ng art kasi parang I keep it all to myself. Kasi yung art ko, parang, to me, it's very personal. Lahat ng gawa ko talaga, parang, personal lang talaga siya. Hindi lang siya yung basta-basta, like, if may nakita ko parang, I need to recreate this or like, I need to emulate that. So, para sa akin, especially lately, I've been using my art
as like as what parang diary, Yeah. something like that. Yeah. Visual diary, So visual diary na ano. yeah, something like that. Ang ganda. Tapos ang naisip ko dito nung tinitingnan ko kasi yung mga art style nyo. Ano siya para kang nag-walk through sa curated na Pinterest. Yung iba-iba yung mood board pero may certain distinct style siya. And when it comes to collages, dito kasi yung lumalabas yung authentic and rawness ng art eh. Kasi mix siya ng iba't ibang elements na hindi mo makukuha sa isang art form na iba, 'di ba? Parang ito kasi parang layer by layer, daming layers niya na pwede mong magkaroon ng different interpretations. So, in the line of topic dun sa technology and yung social media, ito feeling ko kahit ako din sumagot nito pero ano yung insights nyo about AI na ang daming nawalang trabaho when it comes to creatives kasi lalo yung graphic designers, pero yung ang laki niyang impact sa mass production, sa tawag dito sa industry ng creatives. So parang dito ito masasagot ko na agad eh. Alam ko hindi kayo threatened sa AI kasi ang AI may certain limitations pa na hindi kayang i-reach yung ginagawa nyo. So medyo complex kasi ang collage na parang ang hirap niya gayahin kasi nga nandun yung emotions, yung rawness, yung authenticity. So kayo ba nung dumating yung AI, anong na-realize nyo or ano yung naramdaman nyo when it comes to being in a creative industry? So, tanong ko pala, ito ang maganda dito sa episode na to, kasi last episode, yung mga artists na na-interview ko, full-time artists. So, talagang, it's either freelance or full-time artist. So, opposite naman dito is may mga day job. So, tanong ko ba, lahat ba kayo creative industry ba siya or outside din dun sa scope of work nyo or sa ginagawa nyo? Ano bang insights nyo dun sa creative industry? Sige, si Arden muna. Si I Arden. can mute. Ako ba? Well, ako kasi parang it's what I'm good at. Yung parang pagiging creative talaga. So, yung work ko, parang kaya ko siyang hiwalayin from the art that I do. And hindi ako napapagod na gumawa ng work outside of, alam mo yun, yung art na for work and yung art na para sa sarili ko. Parang nagiging distinctive na siya for me. Kaya parang it's a non-issue. So parang ano mo na siya, parang pag work lang, pag na siya, separate worlds na siya sa'yo pagka dating doon. Yeah. Sa iba ba? Lahat ba kayo, creative industry ba or ibang job description siya or ibang parang malayo siya sa ginagawa niya? Paano bang nila, process nila? Hindi ko alam yung process nila pero parang hindi naman siya totally na AI. Kumbaga parang sa Photoshop kasi meron ng AI rin eh. Maski rin ang Photoshop ng AI na rin eh. Kumbaga parang more on generative feel, parang ganun. Or parang mas may halo pa rin Photoshop. Ganun yung ginagawa nila. Sa akin po, medyo surprising po. Kasi part po ako nung sa Canva, yung magic design. Yung AI po mismo. Isa po ako sa mga gumagawa ng data. Yung mismong layout. So, pinapahain po siya doon sa system. Or doon sa AI mismo. So, siguro in terms of perspective sa impact po talaga nung, like, as general, layout design, graphic designer, medyo maano po talaga siya. May tama. Yan ang masasabi ko. Pero,
not as hard sa mga writers. Yun po yung pinaka like, kasi in terms of no, habang ginagawa ko po yung yung layouts, kasi kadalasan 300 a month yung layouts namin 300 per a month? person. Opo. What? Ano pa po yun? Ano Pwede pa ba po yun? sabihin yan? Kumbaga, Hindi naman ano yan. go. Ah, As in kung ganun po, parang at the end of the day po, parang nasa taste pa rin po talaga yun nung nagde-design. yeah. And kadalasan po talaga, siguro, sobrang pa yung AI na wala pa siya nung malalaman niyo po yung parang human touch talaga. Habang dinedesign ko po talaga siya, sabi ko. Tapos, kasi i-review rin po namin yung output ng AI. So, in terms of output, sabi ko, nakakatakot siya in a sense, siguro, like, 5 years from now. Yeah. Talagang adjust, ganun. Pero in terms of kung gaano ka playful sa layout, kasi syempre, hindi niya pa na-decide paano mo magiging minimalist talaga eh. Like, yung fonts, ano pa bang ibang fonts, yun, medyo pa po siya. Pero, in terms of writing, yun po talaga yung may malakas po talaga impact niya. Kasi syempre, like, yung work ko po ngayon dito sa, yung sa jewelry is parang, pag yung writers namin is, yung ibang tao, iba namin ka-work is, nagbibigay ng ChatGPT. So, yun po. So, medyo, po, doon po talaga tapos, ngayon, parang recently po, nagpanel po kasi ako sa thesis. So, may instance na po kasi talaga na halos buong paper naka-ChatGPT. So, medyo nagulat po ako kasi Sa panel. estudyante pa lang ako. Oo, pero kasi yung estudyante ako po yung nasa document namin eh. So, syempre, di ko talaga ma-imagine na paano mo yun as a student or as a, like, sabihin na natin, as a working person, kasi makuha mo yun as a student, tapos pag work mo, syempre, masasabi ka, puro ChatGPT. So, yun po yung siguro pinaka-effect as a whole industry, lalo na yung pag estudyante ka pa, graphic designer ka na medyo nagre-rely ka sa ganun na output. So, okay naman po siya kasi it's a tool eh. Pero at the end of the day, sana hindi mawala yung taste mo as an artist. Kasi para sa akin, pag nagde-design ka, may taste ka pa rin eh. Kasi sa branding, di ba? Like, iba-iba yung branding, tapos yun, yung mga taste every brand. So, yun po yung more on sabi ko. I'm glad na na-mention mo yun. May article kasi si Elizabeth Godspeed. Kung alam niyo, it's nice that na IG. Ano siya? Na it's all about AI na yung AI revolution na lahat gumagamit na ng AI and darating talaga sa point na lahat ng tao may AI na. Gagamit yan. So, magiging part na yan ng buhay natin. And when it comes to having taste, dun talaga magkakaroon ng distinction on how you see an art or see a design na talagang dun lalabas yung taste mo kung baduy ka ba, jejewan ka ba, or walang kalatoy-latoy yung taste mo kasi parang nakabase ka lang dun sa pinoproduce ng AI. So, tama rin yung sinabi mo. It's a tool, but then again, dapat may balance siya na dapat nare-refine yung skills mo at the same time, napapabilis yung gawa mo. So, dapat talaga hindi siya lagi kang nakarely dun sa AI. Kasi kailangan mo gumamit ng utak. And, ito nga, gusto ko nga magsulat, hindi ko pa natatapos yung vlog ko dun about AI na talaga yung AI, it's pagka on the artist side ka, talagang parang siya yung nakakaubos ng creativity. Parang yun yung mental block art block sa akin, yung paggamit ng AI. Kasi parang nawawala na yung sense of thinking out of the box mo. Parang yun yung parang muscle memory mo when it comes to being creative. And yun nga, kailangan natin ng balance dun, no, sa paggamit ng AI. So, in moving forward dito sa topic, nakita ko yung creative process nyo eh. Nakita ko yung outputs nyo dun sa mga pinasa nyo.
And ito, on doing collages, ang alam ko dito, yung last kong guest kasi is a collage artist din, si Sheila. So, what I like most about collage artists is the process. Kasi, gumukuha ka ng elements iba't ibang elements, and you put it together to make it coherent and to make it more consistent, talagang branding mo. So, sa processes nyo, kayo, isa-isa kayo, ano yung nai-enjoy nyo when it comes to having this kinds of collages na yung style nyo? Kasi nakita ko iba-iba yung style nyo eh. Siguro sino yung mauna? Kung paano nyo ginagather yung elements, ano ba yung nagiging inspirations nyo, and paano yung nagiging process nyo? Yan. Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng Ancient Scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin, pero make it aesthetic. Makabayan, pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Ako na naman ulit mo. Sige, go lang. Go lang. Hindi, wala na. Parang favorite ko talaga is process talaga. Wait lang. Kasi siguro story time lang na mabilis. Kasi nag-start rin ako ng digital collage. And then parang, paano ba? Yung feeling kasi na nakaupo ka lang. Lalo na pandemic days to, pandemic era. Yung parang nasa harap ka lang ng monitor, nakaupo ka lang. Alam mo yun? Nag-edit. Parang hindi ko gusto parang ganun. Ang gusto ko parang tumatayo ako or parang alam mo yun, gumagalaw. And then, ang ginawa ko, parang na-inspire ako sa mga nakikita ko. So una, ginawa ko, ang dami naming magazine, pinagkakat-cut ko. And then, ayun. And then, nag-proceed ako sa mga bigger pieces, mga A1, ganun. Yun yung favorite na part ko. Laki-laki yan Parang nakatatlong A1 na ako. Pero nakakapagod. Siguro yung pinaka-problem ko sa ganun is wala na akong mapaglagyan, wala na akong space, parang ganun. Pero at the same time, yun yung gusto kong problema Parang ang organic tong feeling Compared na parang kapag sa laptop, wala ka ng space, yung RAM, ganun. Pero kapag wala ka ng space in real life, parang kakaiba na yun Parang ganun. Totoo. And then, siguro yung isang favorite na parang backstory na process ko is, meron akong isang exhibit na A1 na artwork. Kailangan ko pang mag-rent ng parang studio para magawa yun. Ayun. Grabe, nag-rent ka ng studio para talaga. Ayun, yun yung reason ko ba't trip ko rin yung college. Pero at the same time, parang nakakapagod. Pero at the same time, parang nakaka-fulfilling siya. Parang mapapasabi ka na, ang artist ng feeling, parang ganun. Yun yung favorite ko sa college artist na nagtatrad. Yeah. Ganda. Ano yung nai-enjoy nyo sa process nyo when it comes to gathering elements or yung iba? Ang ganda nun yung kasi ganun din yung sinabi sa akin ni Sheila, talagang enjoy siya mag-put up yung pieces niya na magkakaroon ng new image na mga ganung type of art. I mean na-mention mo na yung parang gathering. Ayun, parang for me, ang punto de vista ko doon parang process na rin siya parang ganun. Kung kailangan mo pa lumabas, kailangan mo pa bumili ng supply or parang kailangan mo pa maghanap. Parang sa akin process, part of the process na rin yun
Sa Ayun. book sale ka ba Siguro yung kumuha ng mga book sale na or yung mga magazine? sale. Sa Robinson Mall, parang suki na ako ng book sale doon. Pero ang usually na kinukuha ko doon is yung mga parang mga children's na Kasi oh, makulay, ayun. tsaka Makulay. Pero ang ironic lang, ang kinukuha ko doon yung mga puro plain na kulay. Tapos yun yung ginagamit ko. Penas. Pero ayun. Tapos siguro isa rin, marami kaming photo album dito. Mga family photo album. Yan, pinagtitripan ko rin. Nagagalit na nga sila sa akin, pero yun. at least nagagawa Ayun. ng sariling di ba? Oo. Book sale, baka Yan. naman. Baka naman. Oo. Sino yung next sa inyo? Paano yung process? Ako na Yeah. lang. Yung sa akin kasi parang favorite part ko ng process talaga is yung pag-gather din. Kasi dun pumapasok yung context. Yung sa collage kasi, my problem with collage before was that ang hirap mag-stand out as a collage artist. Kasi mukhang pare-parehas yung gawa natin. So, kailangan mo talaga bumawi sa storytelling, sa pag-contextualization ng work mo. So, dun parang nagsimula sa pag-gather na assets. Parang, what would adding this asset do for my artwork? Like, paano niya in-elevate yung narrative na gusto kong iparating? Masala na sa akin kasi personally, lahat ng ginagamit kong assets, recently, parang lahat sila from artists na inaaral ko muna or like binabasa ko muna or like kung hindi man siya ganun kalalim, parang if it's just a stock image, like inisip ko na what does this exact object mean to me? Paano siya nagiging important sa collage work na to? So, ayun, parang yung favorite part ko ng collage kasi kapag sisimula ka, kapag blank pa lang yung page, parang hindi mo kasi ma-visualize completely like kung ano na yung gusto mo. Parang there's something in your head pala na iniisip ka na. Yung favorite part ko talaga is yung story building, yung parang world building that comes with collage. Ayun lang. Especially as a personal medium. Parang it's one of the mediums I feel that best expresses na how can I tell my story with regards to my environment. Like, kung anong nakikita ko sa environment ko, kung ano yung nasa harap ko, paano ko makikwento yung story ko using just that. Yeah. Ang ganda, may naalala ko sa work mo, yung mga old works mo, kaya kung familiar ka dun sa book ni Lord De Vera, yung This is a Crazy Planets. Dun din ako first na tawag dito. Dun ko first na witness yung being collage art, yung collage art. Kasi wala pa internet, mga libro lang, mga ganun. Dun ko siya napansin. Pero over time, nag-iiba yung style mo, ang ganda pa rin. Na parang kahit tignan ko siya, kahit yung luma, pati yung ngayon, is parang seamless siya. Ang ganda nung pagkakahabi nung nung gawa mo. Ayun. So, gusto ko talaga kayo i-solo lahat para ma-deep dive ko yung mga gawa nyo. Ganun gusto ko eh. Ayun, sorry. May sinasabi ka pala. Yeah, yung sa pagka-seamless. Yeah, parang before kasi, madali kasi talaga siya if, kunyari, paggagamit ka ng painting, kapag galing sa same painter, same kasi yung ibang paintings nila, parang same yung strokes. So, nagkaka-blend talaga sila together. Parang tips lang. Tapos ngayon, retexture ko muna yung stock image para i-match yung para mas madali. Yun lang. Tips. Ang ganda nung si Josh. Yeah. Tinitignan ko yung gawa mo eh. Sige. Sa akin po, medyo brutal kung bakit po ako napasok sa collage. Kasi, yung totoo ko po talagang gusto is drawing.
As in, gusto ko maging digital artist. As in, yung lumang post ko, puro drawing Tapos puro illustrator na dahil dito, vector ba yun? No, inausap ko dati vector po, pa. Uso pa vector nun. Oo po. Oo. So, yun po. More on ganun. Tapos as in street photo po. Yung, never ko po talagang naisip yung collage. Hanggang nagkasakit po ako sa kamay. Kamay? Ano to? Yung... Carpal ba? Carpal, oo. So, yun po yung pinaka, as in, siguro masasabi kong, wala Kung baka, nag-give up na po ako nun. So, naghanap talaga po ako ng way kasi it's either wala na po talaga ako nun. Kumbaga, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, nakahanap ako ng way na parang, ayun, graphic design, tapos, talagang, talagang pinanood ko po talaga lahat ng podcast, yung mga sila Beeple, yung Beeple, everyday, yung 3D, opo, yung, as in, sa kanya ko po nakuha yung everydays, sinunod ko yun, as in, inano ko yun, kaya po talagang, kung makikita niyo po yung lumang-luma hanggang sa ngayon, talagang yung progress ko po as a collage artist, nandun din. Tapos, yun nga, dahil na graphic design po yung nasimulan ko, yung talagang more on text, madalas. Pero yung full-on collage ko is more on, hindi ko siya ma-share pa kasi doon ko sa yun. Pero, alam niyo po yung more on, nag-feed po talaga ako sa hate, loneliness. Kasi yun po yung main topic ko kadalasan sa collage. Makita niyo po, sa mga collage ko, either mag-isa lang siya, or either may dalawang magkasama, may isa nakatingin. Ganun po yung dynamics. And mahilig po ako sa kamay. Like, paano ko po ba magagamit yung like, puro kamay, gano'n. Tapos, mahilig din po ako sa architecture. As in, talagang, in overall, in-explore ko po lahat. Kasi parang feel ko kasi nung nawala na yung pag-drawing ko, kailangan ko mag-keep up sa ibang part ng art. So like film, yun, mahilig din ako sa, puro YouTube talaga. Kumbaga film, mga film, like colors. Kasi kadalasan, akala ko like color palette lang. So, sabi ko, bakit kaya sa film, yung pinaka may magandang color grading, gano'n. So, may magan po ako question na, kaya ko to sa collage. Like, kapag tinitigan mo, kailangan medyo mukha siyang film. Mga ganun po. Ganun po yung mga, yun po yung mga in terms of, plus yun, nahilig na rin po ako sa art direction. As in, more on full on, yung kung ano po talagang gusto ko gawin as for the next 10 years. So, yan. Hanggang ngayon, di ko pa rin po nakakalimutan. And, syempre, yung pinakamasabi ko po na is, talagang, feel ko po kasi kapag nakita ni Lauren Chia ito, mag-e-enjoy siya. Mga ganun po yung, sana, in the next 3 years, yan po yung mga, pumunta ka ba kung gaano, opo, yung nandito siya. Hindi tayo nagkita. Andun. First kung time baga, doon ko po. Dahil sa kanya din. Ako rin po talaga. Siguro pinuntahan ka kasi talaga like, yun, dahil nga po mahilig ako dati sa mga internet. Lahat nanonood ko. Kung sino yung mga magagaling, gano'n. James Jean, talagang medyo nerd na po ako dun sa mga side na yun. References, mga photographer na puro film. Yun, kadalasan po kasi nga, nag-pandemic, so gumawa din ako ng mga film simulation. Paano ko marereplicate yung mga film outputs sa Tapos yun, hanggang ngayon, nagagamit ko na siya sa college ko. So, minsan may mukha silang film shots, pero actually hindi. Yun po. Yung pinaka Pero in terms of pagkuha ng mga assets, kadalasan po talaga, it's depende sa feeling. Kapag yung photo naman, yung sa burning po, ito mga photos yan na pinagkahalo-halo ko Tapos, more on kung ano pong medyo tungkol nga po sa mga patay-patay. So, about ganun, passion. Puro death po kasi, medyo complicated po yung, nakakahiya siya actually. Explain, pero, para kasi siya like, medyo disturbing in a way na, yun po yung more, yung sa mindset, kapag parang sa akin, sobrang ingay po kasi talaga.
nasa utak ko. So, kaya medyo consistent yung paglabas ko na output para lang tumahimik sila. Mga ganun pong part ng kaya yan, medyo pero marami po yan actually. Medyo mahaba-haba lang po kasi talaga. Yan po. Ayun. Kasi dito din lumalabas yung vulnerability on when it comes to sabi nga nung last din na guest ko, si Sheila, when you are doing collages, talagang dito ka vulnerable Nandito yung vulnerability mo So, talagang full-on expression siya kasi ang dami niyang elements talaga na talagang i-absorb mo siya. And kanya-kanya interpretation siya. And when it comes to doing collages nga, parang sinishare mo yung experience mo sa iba na ito yung naramdaman mo. Pero isipin nila kung ano yun. Tapos kung ano yung mga nakapaloob dun sa collages. And dun sa mga na-share nila, you can learn more about them sa August 16. Kasi i-share nila to sa Fresh Takes sa Spotlight the Exhibit by Noves. So, ayun share ko na lang din yung magiging process nung Fresh Takes. So, sa morning, this August 16 sa kape mismo sa Antipolo, magkakaroon ng hands-on workshop led by Arden Ortiz. So, dito magkakaroon ng mga ng tawag dito, ng first-hand experience on how to do collages. And ito yung exciting part kasi lalo na pagka first time mo mag-collage, parang full-on expressing ka na dito malalaman kung paano ba i-curate yung elements to become one artwork. So, yun yung morning session natin. Then, magkakaroon ng creative talks featuring Liz, Josh, and Arden ulit. So, sobrang full pack tong August 16 and hopefully talaga limited slots lang kasi talaga to. Kaya, bago pa mapuno yung slots, mag-register na kayo dito sa Spotlight the Exhibit. So, visit nyo lang yung page ng Noves. So, makikita nyo na lahat ng schedule doon and yung link para doon na rin kayo mag-schedule. So, yun, abangan nyo yung mga stories nila doon, no? Kasi dito, medyo pahapyawin natin. Then, sana doon yung malaman talaga lahat ng mga tinatago nila. Yan. Yan, mga tinatago, akala mo may tinataguan. So, ito, when it comes to, sino nga ba yung nag-share kanina na parang, it's harder to stand out when it comes to being a collage artist kasi sa perspective ng masses, ang iniisip nila is parang pare-parehas lang naman na collage na anong different between ganito sa ganitong artist. So, ano yung naging struggle nyo when it comes to being a collage artist na masasabi nyong naging learnings nyo rin on your growth? Or ano naman siya? Smooth sailing ba siya? Or what? Paano nyo napakilala yung style nyo sa art industry? Or being an artist itself ulit muna? Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil nandito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang De Balaker na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas! Pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! Hindi, sige. Ikaw ulit. Kasi ang kasi ang nasa isip ko kasi, parang hindi siya as a collage artist, but artist in general. Kasi parang, siguro siksik ko na rin to.
Kasi sabi nung isa kong friend na nagko-college rin, maliit lang daw yung community ng mga nagko-college, ganun. Pero parang kailangan pagpalawakin, ganun. Pero siguro, isang tip na rin to, na pag, kunwari, artist ka, then gusto mong i-present yung work mo sa audience mo. Kasi ang struggle ko ngayon as an artist, siguro ito na rin yung reason kung ba't na rin ako pumasok sa work. Kasi last year, 2024, parang left and right yung mga art exhibit and art conventions ko. To the point na parang naisip ko na, okay, pag gagawa ko ng art, I have to please the people, parang ganun. Ito ba yung papatok sa audience? Ayun na palaging instinct na pumapasok sa isip ko. Compared nung mga early years, siguro mga 2022, 2023, parang iniisip ko na, okay, gumagawa ako for myself. I'm enjoying the process, I'm enjoying collage itself. Pero nung mga around 2024, naisip ko na parang, okay, bumibenta na yung artwork ko. I have to create something new, parang ganun, for my audience, instead na for myself, parang ganun. Paano ba? Laso na yun sa akin eh. Kasi, parang nawala yung enjoy ko eh. So, ang ginawa ko, well, hopefully, ito yung solution ko. Pumasok sa work. Ayun. Kasi, kailangan kong bumalik, parang ganun. Gusto kong bumalik yung dating ako, na gusto kong bumalik na gusto kong gumawa ng collage na for myself at hindi para sa audience, parang ganun. Ayun. Siguro, tip, wag mo masyado pakinggan yung audience. Believe sa vision mo, parang ganun. Kasi parang nawala yung vision ko eh. Parang nag-focus na ako sa audience ko eh. Which is parang hindi pala dapat. Kailangan, ayun yung ini-aim ko ngayon, na bumalik ako sa vision ko ulit. Ayun lang. Parang ito yung sinasabi nga nila na don't lose yourself in the process na Tama. isang artist din nagsabi sa akin na to na when you are doing an art, walang nag-matter na kahit ano. And ang nag-matter lang is when you're honest on doing your art. So, yung honesty mo sa paggawa ng art, that's all that matters. Kasi nga, that's why are you doing this kinds of activities? Kasi nga, dito ka nagiging honest sa sarili mo. And yun yung gusto mong hanapin ngayon, di ba, na parang gusto mong bumalik sa pagiging authentic and honest mo when it comes to making art. Pero yun nga, 'di ba, kailangan din kasi yung part mo na yun. Kaya ka siguro din nag-isip when it comes to the audience and market kasi nga need din naman siya to sustain din, 'di ba? So, yun talaga nagkakaroon din talaga ng resistance sa balance ng ng market and yung pagiging authentic mo. So, yun. Yung iba ba, paano ba yung naging struggles nyo when it comes? Lalim din nun yung mga ganun Lalim nun Oh. Siguro, ako po, medyo po sa akin, siguro, kasi hindi pa po ako officially na artist, in a way, kasi kaka-start ko lang po talaga nung kailan ba? Nung nag-Makati Chrome, as in, first time lang ako lumabas as like, ipakita lahat, ganyan. Tapos, yung nag-first takes, yung portfolio peer review. First time lang talaga na, like, yung hindi employer, yung titingin, nung kagawa ko. So, first time lang po yun. So, di pa ako siguro. Pero all those years, siguro ever since college, hindi ako nagka-struggle in a way na kung ano yung art ko or kung ano identity ng art ko, gano'n. Spoiled po ako sa mga friends ko. As in, spoiled talaga. Spoiled. Kumbaga, kahit onti lang sila na, kasi nag-message grabe talaga. Gano'n. Pero tropa kasi, in a way, sobrang spoiled po ako sa kanila na, like, ang nangyayari, wala nang makakapagsira ng confidence ko. Kasi, love ng friends ko yung ginagawa ko, gano'n.
Like, tuwan-tuwa sila kasi nagiging topic namin eh. So, grabe yung gawa mo, ano yung mga, ako naman kasi mahilig ako mag-share ng process, gano'n. Try nyo to, kasi mga designer din po sila. So, parang nangyayari is, pag kanyari yun, sa exhibits, or yung first time kong mag-art market, yung sa Novice, kasi lahat sila nandun, like 2 days, mahigit total mga 40 to 50 na tao, na tropa, pumunta, lumuwas pa, ganun. Kasi sobra sila excited, na parang, buti hindi ko na daw gine-gatekeep yung art ko, yung ganun. So, spoiled ako in a way, siguro, yung struggle na, ano mo yun, within, nalalaban, na kahit nagkakaroon ako ng self-doubt, tapos nagkakaroon ako ng, baka kasi, hindi na to maganda, gano'n. More on question ko sa sarili ko kasi kadalasan feeling mo stagnant eh. So, pero pag pero all of those like kahit gaano pa kalakas yung self-doubt ko, pinapost ko pa rin. Kahit feeling ko sobrang pangit, post ko na lang. Kasi syempre, doon yung effort eh. In-effortan ko, post ko na lang. Kasi minsan, ano to, paano mo to ginawa? May yung mga tropa ko ganun, tinatanong nila. So, at least, kahit feeling ko na walang-wala yung art ko, or feeling ko at negative points, may mga, na dun pa rin yung tropa ko. Like, I think, yun yung pinaka-proud na feeling ko ngayon as an artist na parang, di ako matatakot. Kasi, kahit gaano ako takot, na dun pa rin sila na, like, gawin mo lang yan. Ano, may backup kaya, may backup na parang, syempre, parang, kung tatalon ako, may masisigaw. Ganong feeling. Like, as in, kaya sobra ako enjoy. Kahit gawin ko sa art, talagang natatawa sila. And syempre, minsan, nagsasuggest sila, Uy, Josh, alam mo ba tong Severance? Ganon, like, tapos sa panoorin ko, sige, gawan ko ng layout, ang ganda pala nito. So, parang gano'n, nagkaroon kami ng, try mo to kasi. So, in terms of suggestion, ginagawa ko pa rin suggestion nila kasi na-enjoy ko. Tapos, natutuwa sila sa output. So, gano'n na, kaya, yun lang po. Ilan ba yung friends mo? Mga ilan? Marami. Kasi, sadyang, madaldal po kasi ako eh. Estimate. Baka pwede sila siguro, maging friends. Marami pong mga like circle of friends. Pero lahat kami yung mga taga-FEU Tech. So, ayan. Siguro mga sa org, sa mga siguro hindi malayo mga nasa 40 plus. 40? 40? Opo. Kasi, ayan po talaga. Narinig nyo yan si Josh. Dapat 40 yung mag-register sa Yan, pag wala yung isa doon, ewan ko na lang, di ka friend talaga. Joke lang. Talagang as in, paano yung tag dito? Talagang, exciting. Talagang gustong-gusto na nakikita yung gawa ko. Lalo na, gusto na makita ng print. Yung mga gusto nila. Yun, talagang supportive. Kumbaga, kung ano man yung, kasi, di naman alam ng parents ko na artist ako dati. Nung na-reveal lang, ayun. Wala sila magagawa. Kaya, swerte pa ako. Kahit wala ako sa side na yun, meron akong friends. Bawi lang, balance. Balance din. Balance rin. Pero agad you're in the right circle talaga na dapat yung 40 na yan, ewan ko na lang dapat makita natin yan sa August 16, di ba? Parang, sana lahat naman pumunta, di ba? Kahit hindi kayo mag-register, punta na kayo. Ganun, joke lang. Punta na rin kayo. Hindi na kasha yung slot. Puntahin mo sila lahat. Ayan. Pero sabi nga, nabasa ko sa Atomic Habits na when you're in the right circle na pare-parehas kayo ng ginagawa, pare-parehas kayo ng motivation, pati yung eagerness ba, doon ka mas mag-grow and mag-prosper. Na pag consistent kayong nag-upliftan, doon kayo talaga magiging successful. And pag mas maraming community, mas maraming members, doon mas gumaganda yung progress mo as a person and as an artist din kung doon ka sa creative side. So, ang gandang start na, no? Sana all merong ganong siguro, pa-follow mo joke.
As in, Pa-add ano nga po niyan, talaga. yung mga yan, yung 50, 40 to 50 people na yan. As in, gratitude. As in, lagi ko po sinasabi sa kanila na, like, gratitude talaga. Pinaparamdam ko talaga. Like, thankful. Share mo na yung link, As in, ha? sobra. Share mo na yung link ng registration. Ayan na. So, si ano, todo-todo ka na sa support. Di, joke lang. Si ano naman, si Arden. Ayan. Sa akin naman, kasi for me, parang kasi yung art making and collage, parang in general, sobrang, it's a personal thing for me. Parang, at the end of the day, yung goal ko pa rin is to i-memorialize or crystallize yung buong buhay ko. Parang, kasi last year, the past few years, kasi kalayo ko sa, sa mga art con, as in, yung places talaga na kailangan mong i-capitalize yung art mo, i-monetize mo, and yung feeling ng grind na yun, parang, hindi ko siya gusto. Like, not for me, personally. Yung feeling kasi parang, gumagawa na lang ako ng work para ibenta, or like, parang nababastardize yung if that's too strong of a word. Parang, hindi niya na-reach yung full potential niya if I'm just making work para ilabas at ibenta, which is not a bad thing at all. Pero for me, hindi yun yung gusto ko with my art. Kasi gusto ko talaga mag-build ng legacy. Not even a big legacy, just a personal legacy talaga na worth it i-pass down ng word of mouth sa pamilya, sa mga kaibigan. Parang gusto ko yung work ko really reflect niya yung everyday life ko. Or yung struggles ko, like all of my wins, lahat ng Kaya ever since, I've been doing collage since high school. Parang since day one, ginagamit ko na siya as a journal. Parang reflection of what's happening to me and around me. So pag nakita mo yung works ko from oldest to newest, parang makita mo talaga like kung ano yung pinagdadaanan ko at the time. Kung parang, kunyari, if you see sa Instagram yung earlier works ko, very dark, very edgy, parang very maximalist. I mean, pero nga yung vibe niya. Parang maramdam mo yung galit or yung lungkot. Pero, right now, kasi parang feeling ko, sobrang layo ko from those feelings. I'm trying to move past that. Kasi syempre, kapag tumatanda ka na, mas gusto mo yung, yung tahimik lang yung buhay. And I'm trying to reflect that in my art ngayon. Parang, mas yung commemorative work siya. Parang, mas narrative. Parang, I'm making this para pagkatanda ko, when I'm looking back at my old work, parang maalala ko na pinagdaanan ko yun and I was able to get through it. Yeah. Especially last year, parang nakahitos talaga ako yun. Ang dami nangyari last year. So, pero at the end of the year, nagkaroon ako ng exhibit. Yun yung parang collage exhibit din siya, pero kami collage artists. Tapos, yung work ko doon, hindi siya wall-bound. Ginawa ko siyang installation. Na parang, hand-cut siya na butterflies. Tapos, 600 na hand-cut na butterflies. Tapos, tinahi ko siya sa lace na tablecloth. Yun, parang, yung work ko, very personal. Parang gusto ko yung yung makikita ng tao sa work ko, hindi lang siya maganda. Parang may story talaga siya to tell. And yun yung pinaka-importante sa akin. Especially ngayon. Alam niyo ngayon, puro lang content, puro lang trends. And pag tinatawag ng work ko na content, parang nami-minimize yung value ng work ko. Kasi hindi lang naman siya content. It's something na
something that comes from a life that I've lived. Ganda nun na. Parang nag-mic drop ka ba sa dulo ah. Ang ganda. So, mm, Yung last line na parang ayoko matawag yung gawa ko as content. Ang lalim nun yun, ang bigat. Lalo na sa mga artist na talagang may ano yun eh, may lalim yun na art for art's sake talaga. Na I don't do this for the sake of ganito. I don't do this for the sake of ganyan. And doon talaga lumalabas yung pagiging ano natin, authentic, and bakit nga ba natin ginagawa in the first place yung ganitong art style, or bakit tayo gumagawa ng art. And as far as sa lahat ng na-interview, ganun din talaga yung ano nila, perspective nila when it comes to doing art, na may balance pero kumbaga nandun pa rin talaga sila sa core nila na I'm doing this for the sake of art. I'm doing this for the sake of myself, na to express, to be honest. And nakatuwa, no? Talagang yun talaga yung kanya-kanya tayong hugot. And ang ganda nung sagot nyo, iba-ibang mga pinagdaanan when it comes to making collages. Sobrang nakakatuwa kasi iba-ibang perspective to when it comes to when it comes to producing your craft. Kaya yun, salamat sa pag-share no. Medyo na ko doon, na-touch ako doon sa last na last line. Nag-mic drop ata si si Arden last. Pero lahat kayo, ang ganda nung sagot. As in, iba-ibang emotion siya eh. Parang iba-ibang spectrum of emotions yung sagot nyo. And hopefully talaga maka-solo podcast kayo isa-isa. Ang dami ko ng utang. Ang dami ko na nakausap kasing artist din. So parang siguro tignan natin yung mga schedules natin kung talaga magtatagpo yan. And yun no, salamat sa pag-share. Sorry, medyo short lang yung ating episode for today. And sobrang bitin ako eh. Kasi ang ganda na dito na tayo sa Rising Action. Ayun. So, kung nabitin kayo guys, na nga ang sinasabi natin, sa August 16, doon nyo malalaman yung mga kwento nitong mga artist na to. Doon sa Fresh Takes, sa Spotlight the Exhibit by Novice, sa Cafe mismo. August 16, unahan nyo na mag-register yung friends ni Josh. Baka maubusan kayo slots. Pero yun, tawag dito, abangan nyo yung kwento nila doon nyo malalaman, doon nyo makikilala tong mga artist na to, si Liz, si Josh, tsaka si Arden. And hopefully, mas marami pang mabuong community when it comes to collage. Kasi talagang, ang ganda nung community ng collages. Talagang, sobrang touching talaga siya lagi sa akin when it comes to seeing a collage art. So, yun, bago tayo magtapos, collage day. Teka. Pasok. Collage day pala yung tawag doon sa event. Sorry, nasabaw na ako. Sorry. So, bago tayo magtapos, kanya-kanyang promote muna, isa-isa kayo. Promote niyo yung social media nyo, yung kung may upcoming events kayo or exhibits, promote nyo na rin yan. And kung may hobbies kayo or may business kayo, promote nyo na rin kahit saan. Kahit ano yan. So, start tayo kay Liz. Sige, promote ka na ng mga drawing mo sa buhay. Yan. Ano ba pwede ko yung promote? Yun, yung social media ko na lang. Kada Liz, merong Anisasari H. Siguro isa na rin to. Exacto. Kasi meron kaming zine nung magkakatropa. Wala sila dito, syempre. Pero ito, pwede nyo i-order to online. Kami tatlo. Ayun, zine lang siya. Ayun. Yun lang yung pwede kong promote. Ayun. Salamat, Liz, sa pag-guest. Abangan namin yung mga susunod mong gawa. And abangan nyo sila sa sa Cafe mismo this August 16. So, sunod si Josh. Ayan, promote ka. Wala pa po ako mapopromote. Pero, yun, kung
Follow niya po IG ko. Hindi, yeah, yun lang po actually. Wala po ako, Thank you po. Yeah, follow nyo yan. Lalagay ko lahat sa description box nung episode na to, yung mga social media handles nila. So, yun. Tignan nyo yung mga gawa nila. Sobrang solid talaga. Lalo yung lahat to eh. Lahat ng mga kinento nila solid eh. Si Arden naman. Ano yung mga ipopromote mo or what? Yan. So, yung Instagram ko, it's an Ardent. Pagbukas niya, makita niyo naman yung post this dyan. So, sa Friday, meron kaming parang bonding lang ng parang collective namin. Tawag niya Let's Bond. Sa may Dirty Kitchen siya sa Gravity Art Space sa Friday. So, parang may community canvas, nag-paint ng canvas together, tapos may DIY zines, tapos may DJ sets. Tapos sa Sunday naman, yung TFL, The Flying Lugaw Music Expo, nandun ako tabling, nagbenta ng merch, tapos mag-live sa Yanotype. Oh. And then next weekend, yun na, yung college day with everyone here. Ayun, grabe, sobrang solid nitong mga artists na to. Talagang, sabi ko nga sa episode, nung last episode, and yung episode namin ni Allen, when it comes to the Novice Spotlight, yung hashtag, pag na-feature ka sa Novice, talagang well-curated siya. So, talagang malupit ka, ganun. Malupit ka. Kaya yun, abangan nyo guys, yung mga speakers natin this collage day. Ayun, shoutout mo Joshua, yung mga 40, joke lang, yung 40 friends. Ayan. So, ayan, abangan nyo sila this coming August 16 sa Cafe mismo, sa Antipolo. Tignan nyo rin yung schedule dito sa Novice. Marami pang pop-up events yung parating. And sobrang jam-pack nito. So, hopefully talaga makapunta yon. Lalo na yung 40. Joke lang. Lagi inuulit eh. Lagi yung 40. Pero yan, abangan nyo yun, yung ginagawa nila Liz, si Josh, si Ardent. Tignan nyo rin yung social media pages nila. So, yun no. Salamat guys sa pag-guest. Talagang sobrang solid. And sobrang salamat sa time, sa effort, pati sa pag-unlock dito sa guesting. Kasi sobrang grateful ako, ang dami ko natututunan. Lalo kanina, ang dami kong nakuha talaga sa inyo. And, ayun no, for more exclusive updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Playback, and Shopee. May Shopee kami. Ayan, check nyo yung mga merch namin doon. And kada quarter ng taon, nakikipag-collab kami sa isang artist, local artist, and lagi talaga yung mga nag-guest namin dito sa podcast. And hopefully, ma-sold out na siya para magkaroon kami ng bagong release ng merch. So, check nyo na rin yan sa Shopee, and ayun, follow nyo yung YouTube and Spotify para mapanood nyo tong episode na to, yung full episode. So, yun, no? Salamat ulit, guys, and kita-kits dun sa August 16 sa Collage Day, sa Cafe mismo. And dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Bye guys! Salamat po. Salamat guys, mga idol. Bye. Thank you. Thank you po. Kita-kits guys.